Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, namin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patumayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming kalooban, pakundangan sa iyong pagmamahal, sapagat hindi ka namin mabibigyang kasiyahan kapag kami ay hindi mo kinatigan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putulin natin ang puno habang malusog. Patayin natin siya nang wala nang makaalala pa sa kanya. At dumalangin si Jeremias, Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang magiganti sa mga taong ito. Ipinauubaya ko po sa inyo ang aking gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Panginoon aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon aking Diyos, sa iyo ko natagpuan, yaong aking minimithi at hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa pag-uusig ng kaaway. Tinutugis nila ako, hindi sila naglulubay. Kapag ako ay inabot, sila'y leon ang katulad. Tatangayin nila ako sa malayo at itatakas. At kung ito ang mangyari, pihong walang magliligtas, dudurugin nila ako, luluraying walang habag. Panginoon aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Humatol ka sa panig ko, yamang ako'y di masama. Pigilin ang di matuwid sa kanilang mga gawa. Yaon namang mabubuti ay bigyan ng gantimpala. Yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila. At sa iyo ay dilingid ang laman ng puso't diwa. Panginoon aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Ikaw rin po, Panginoon, ang sa akin nag-iingat. Ang lahat ng masunurin sa iyo ay naliligtas. Ikaw ang Diyos na matuwid, isang hukom na matapat, laging handang magparusa sa sinumang gaway linsad. Panginoon aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas, sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba pa,
Maari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi na sa kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem sa bayan ni David ipanganganak? Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang mangahas humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at mga mga pariseyo. Bakit hindi ninyo siya dinala rito? Tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, wala pa pong magsalita ng gaya niya. Kayo man ba'y nalinlan din? Tanong ng mga pariseyo. Meron bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya? Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kasulatan ang naniniwala sa kanya, mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, labag sa ating kautusan na hatulan ang isang tao nang di mo na nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba? Sumagot sila, ikaw ba'y taga-Galilea rin? Magsaliksik at makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid. Welcome po sa National Shrine of Padre Pio. Isang linggo na lang, papasok na tayo sa pinaka-culmination ng pagdiriwang ng Kwaresma. Walang iba kundi ang Semana Santa. At kung napakinggan natin mabuti ang Ebanghelyo ngayon, para bagang ang mundo ni Jesus ay lumiliit na. At mainit na ang mata at tugon na sa kanya ng mga pariseyo at mga eskriba at mga punong saserdote. At gusto nilang ipahuli o dakpin si Jesus at ipapatay. Pero sabi nga, hindi pa niya oras. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, narinig natin, sila ay nagtalo-talo. Merong mga tao kasing naniniwala na siya ay isang propeta dahil sa husay ng kanyang pananalita. Meron din mga tao naniniwala sa isang Mesiyas dahil sa kanyang mga ginagawa. At hindi lamang yan, may mga tao din na tinatanong nila kung saan siya nanggagaling at kung sino siya. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, hati ang kanilang opinyon. Hindi sila makapaniwala kung sino si Jesus dahil sa kanyang galing ng pananalita. Kumbaga, He spoke with authority. Kaya yung mga tao noon, kumbaga sila mismo ay hindi magkasundo. Kaya sabi sa Ebanghelyo ngayon, nung mga kawal na bantay ng templo ay nagbalik sa mga punong serdote at mga pariseyo. Tinanong nila, bakit hindi ninyo sila dinala rito? Kahit yung mga kawal, kumbaga napahanga ni Jesus sa kanyang pananalita. Pero anong sabi ng mga pariseyo? Kayo rin ba'y nalinlang din? Ibig sabihin, naniniwala rin ba kayo sa kanya? Pero alam nyo, mayroong isang tao dito sa Ebanghelyo ngayon na tumayo at nagpatotoo at nagsalita tungkol kay Jesus. Sino siya? Siya ay si Nicodemo. Si Nicodemo, mga kapatid, isang pariseyo din at miyembro siya ng Sanhedrin o mga punong saserdote. Pero siya ay naniniwala na si Jesus ay galing sa Diyos. At naniniwala siya na siya ang nagdala ng katotohanan. Ibig sabihin, naniniwala siya na si Jesus ay propeta at Mesiyas. Kaya nga, si Nicodemo, sabi niya, hindi ba dapat sa paglilitis natin, dapat makita natin, duman mo sa due process sa tinatawag. Nang sa ganun, makita natin ang katotohanan. Pero sabi ng mga kasama niya, pati ba naman ikaw naniniwala ka sa Kanya? Pero mga kapatid, ano ang tinuturo ng Ebanghelyo ito sa atin? Lalong-lalo na si Nicodemo. Si Nicodemo ay isang tao na handang ipaglaban ang katotohanan. Siya isang tao na kung saan ipinaglaban niya at nanindigan siya para sa katotohanan at para sa pananampalataya. Alam niyo sa panahon natin ngayon, kung ating pagdinilayan at titingnan natin ang sitwasyon ng ating lipunan ngayon, maraming mga kumakalat na mga maling balita. Uso ngayon yung mga tinatawag na misinformation and disinformation. Lalong-lalo sa social media. At kung minsan tayo mga tao, basta lang tayo naniniwala. Di ba? Minsan din natin pinag-iisipan, hindi tayo nag-iisip.
Hindi natin tinitingnan kung ano talaga ang tunay at totoo. Ano? Basta na lamang tayo naniniwala sa mga sinasabi ng iba. Ano? Pero dapat ito ang sinasabi sa atin bilang Kristiyano, dapat handa tayo manindigan para sa katotohanan at ipaglaban natin ang katotohanan at maniwala tayo sa katotohanan. Ano? Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng misang ito, muli tayo inanyayahan na tingnan natin ang ating mga sarili. Ano? Tayo bilang mga Kristiyano, kuminsan madali tayo maniwala sa maraming bagay. Ano? Siguro tanungin natin ang ating mga sarili. Tulad ba tayo ng ibang tao sa Ebanghelyo ngayon? Na kung ano yung narinig, yun na yung pinaniniwalaan. O baka naman, tulad tayo ni Nicodemo. Ano? Si Nicodemo ay isang Pariseo at miyembro ng Sanhedrin. Pero naniniwala siya na si Jesus ay tunay ngang galing sa Diyos. Ano? At ipinaglaban niya ang kanyang pananampalataya. Bagaman si Nicodemo ay kumbaga lihim na tagasunod ni Jesus, siya ay nanindigan para sa katotohanan. At ito yung hamon sa ating lahat. Sana tayo mga Kristiyano narito ngayon, manindigan tayo sa katotohanan. Huwag sa kasinungalingan. Maniniwala tayo sa totoo at huwag sa kung ano ang sinasabi lang ng iba. Ano? Dahil ang katotohanan, ito ang magpapalaya sa atin. At ang katotohanan ay galing sa Diyos. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa malugod mong pagtanggap sa aming mga alay, ang aming kalubang nahirati sa pagsuway ay mapahinuhod nawang sumunod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pag-itiis ng hirap, tinutulungan mo ang aming maitumpag ang kinamis ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulas sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pag-isikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga hilasisiyawit ang papuri sa nawalang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasi sa pamamagitan ng Espiritu ng banal ang makaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ng misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapi nagbibigay buhay tangkalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalis-lisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ngayon mga kapatid, sama-sama nating awitin ang Ama namin. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo
kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang kami pinananabikan ng dakilang araw ng magpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkaluan mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalitan niyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Umasakan sa Diyos ang mabuting gawin at mananagligtas sa lupain. Sa Diyos hanapin ang kaligayahan at pangarap mo'y magkakamtan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway gawing dalisay ng banal na pakikinabang na nagpapagindapat na kami kalugdan mo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, bintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, makiat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Kalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo ng Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, ngayon po ay taon ng Hubileo. Sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana bilang isang Jubilee Church, kayo po ay inaanyayahan naming magpatatak ng inyong Pilgrim's Card na nakapaloob sa Pilgrim's Prayer Guidebook na available sa ating opisina. Nakapaloob din dito ang kahalagahan ng pagdiriwang ng taon ng Hubileo, ang paliwanag tungkol sa indulhensya plenaria at mga panalangin kay Padre Pio. Halina't ating suportahan ang gawaing ito bilang mga manlalakbay ng pag-asa ngayong taon ng Hubileo. Ikaapat, bahagi ng ating mga pangkwaresmang gawain, mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa 3:00 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Gayon din naman, may pagpapakumpisal po tayo tuwing araw ng Sabado sa Chapel of Reconciliation mula 8:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali at mula 2:00 hanggang 5:00 ng hapon. Tayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 2:00 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga kapangyarihan upang tayo ay maging kawangin si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit niya ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati, Sama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Naway pagpalain kayo makapangyarihang Diyos Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.